Magandang umaga mga kaibigan, muli ako si Richard Belen and welcome sa ating channel. Ang titulo ng ating pelikula ngayon ay The Green Inferno. Simulan na natin. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang kumpanya na nagpapatuloy sa pagdevelop ng kalikasan ng Amazon. Ngunit sa likod nito, ang mga tahanan ng mga katutubong tribo ay nawawasak. Sa ibang eksena, sumulpot si Justin, isang bagong estudyante ng kolehiyo. Naging ka-schoolmate niya dito si Alejandro, na kanyang kababata. Nagpadala si Alejandro ng mensahe sa kaibigan niya. Iniimbitahan siya sa isang mahalagang pagtitipon sa gabi at sinundan pa ito ng pagbibigay ng isang pamphlet. Gabi, napagpasyahan ni Justina dumalunga sa pagpupulong ni na Alejandro. Ang pangunahing paksa ng pagtitipon ay ang kaligtasan ng kagubatan sa Amazon. Ipinaalam ni Alejandro sa mga naroroon na may isang malaking kumpanya na sumisira at naghahatak ng petrolyo mula sa kagubatan. Sa kasamaang palad, nagre-resulta ito sa pagkawasak ng mga tahanan ng mga katutubong tribo. Walang takot naman na sinabi ni Justin na dapat pa ba tayong mag-ayuno upang iligtas ang kanilang mga tirahan. Malaki ang naging epekto ng kanyang salita kay Alejandro. Nakaramdam ito ng pagkainsulto kung kaya pinaalis nito si Justin. Kinabukasan naman, muling nakiusap si Justin kay Alejandro na isama siya sa grupo at tumingi siya ng pasensya sa mga nasabi niya kagabi. Malugod naman itong tinanggap ni Alejandro. Kasama ang iba pang kaibigan, binuo nila ang isang plano upang ipagtanggol ang kagubatan. Muli sa pagpupulong ay nakita nila ang risk ng kanilang gagawin. Pinaalalahanan sila ni Alejandro na delikado ang gagawin nilang ito. Ang minahan ay binabantayan ng mga armadong militar at higit sa lahat ay walang signal dito. Kaya't batay sa kasulukuyang sitwasyon, nagplano sila ng gusto. Ang kanilang nakalatag na plano ay bibisitahin nila ang lugar isang araw bago ang aktwal na pagkilos. Kinakailangan nila ng illegal na pag-access sa signal at pagkatapos ay magbo-broadcast sila ng live streaming. Sa paraang ito, ang kanilang video ay magiging viral at matatangkilik ng madaming tao. Magiging dahilan ito upang mapilitan ng kumpanya na ihinto ang kanilang nakakasirang mga gawain. Pagkatapos nito ay tumuloy na sila sa airport upang makasakay sa eroplanong magdadala sa kanila sa Amazon. Sinalubong naman sila ng isang mayamang binata na sinasabing pinaka-pinanser nila sa misyong ito. Sa ibang salita, ito ang responsable for collecting funds at nag-aasikaso ng kanilang mga gastusin. Nabigla si Justin at nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit siya lang ang nagtataguyod ng gastusin ng lahat. Nagdududa dito si Justin na di kaya isa itong miyembro ng kartel or anumang sindikato. Pagkatapos ay sumakay sila sa kanilang maliit na eroplano at nagpapalipad sa kanila papunta sa kanilang hotel. Kinabukasan ay matagumpay na rin silang nakarating sa gubat. Pagdating nila roon, sila'y nagbihis agad ng uniforme na ibinigay ng kaibigan ni Alejandro at ibinigay sa bawat isa ang mga kadena o kandado na gagamitin nila upang ilak ang kanilang sarili sa mga bulldozer at puno. Gayunpaman, ang kandado ni Justin ay hindi gumana at hindi nailak. Lahat sila'y nababahala pero patuloy na nagpuprotesta habang nakasuot pa rin ng mga maskara. Sa panahong iyon, lumapit ang mga tauhan ng seguridad ng kumpanya at kinunan ni Alejandro ang pangyayari na habang naka-livestream. Sinubukan ng mga tauhan ng security na hulihin sila, subalit paano nga naman sila mahuhuli kung sila'y nakalak? Ngunit nahuli ang pansin ni Justin ng isang tauhan ng security dahil hindi gumagana ang kanyang kandado. Kaya
Tinutukan siya ng baril nito. Tinanggal ang kanyang maskara at akma ng papuputukan ng baril. Ngunit sinabi ni Alejandro na abogado sa United States ang ama ni Justine, kung kaya malalagay sila sa mas masamang sitwasyon kung hindi nito ibababa ang kanilang sandata. Wala nang nagawa si Justine at inaresto siya ng sundalo. Bigla na lang nakareceive ng tawag ang leader mula ito sa kanilang amo. Kinukumpirma na naka-live stream ang grupo. Inutusan nito ang mga tauhan na ibaba ang mga baril nito kung di ay malalagay sa alanganin ng grupo at ang kanilang proyekto. Dahil sa tawag na iyon ay nailigtas ang lahat at malaya silang nakalabas. Habang pabalik na sa eroplano, inaresto sila ng pulis, subalit binayaran lang ng kanilang leader ang pinakapinunong militar. Naging dahilan nito upang makasakay sila sa isang pribadong jet imbis na sa helicopter ng mga militar. Habang nasa eroplano, ang kanilang saya ay hindi mapigil. Ngayon ay sikat na sila dahil sa ang kanilang ginawa ay nag-viral sa buong mundo. Sila ang sentro ng bansa at sila ngayon ang pangunahing balita sa lahat ng social media, sa YouTube, sa Facebook, TikTok, Instagram at marami pang iba. Ngunit nalulungkot dito si Justine dahil tila ay ginamit lang siya para sa pangsariling interes ng grupo. Nilapitan siya ni Alejandro at sinabing sa una pa lang ay binalaan niya na ang lahat ng kasapi sa maaring panganib na kaharapin nila. At ang nangyari kay Justine ay isa lamang sa pwedeng mangyari. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malfunction ang eroplano. Sumabog ang ibang parte nito at bumagsak ito sa lupa. Maraming tao ang nawala ng buhay dahil sa aksidenteng ito, kasama sa mga nasawi ang piloto ng eroplano at maging ang kanilang pinanser. Halos kalahati ng kanilang bilang ang nawala mula sa paunang pagbagsak nila. Agad na nagsilabasan ng mga survivor sa eroplano. Ang girlfriend ni Alejandro ay nagpanik nang mapagtanto nitong na-stuck ang katawan niya sa isang upuan. Kalauna naman ay matagumpay itong nakalabas. Isang survivor ang tila lutang at wala pa rin sa wisyo. Ang biglang tumakbo ngunit tila hindi nito nakita ang umiikot na hélice, kung kaya nasa pulisya nito na kanyang ikinasawi. Dala ng hilakbot sa mga pangyayari ay natataranta ang bawat isa. Ngunit pinapakalma lang sila ni Alejandro. Iniipon at nagsalita ng mga magagandang bagay upang makapakalma ang kanyang mga kasama. Nakarinig at nakakita ang girlfriend ni Alejandro ng mga tao sa paligid. Sinabi niya ito sa grupo. Nilalapitan na ito ng babae, ngunit pinipigilan siya ng mga kasama. Ngunit huli na ang lahat. Pinana ang babae sa leeg. Nilapitan ito at niyakap ni Alejandro. Sinabing makakaya pa nitong mabuhay. Tinamaan sa leeg, badlahan. Grabe. Ngunit paano pa ito ngayon mabubuhay kung sinundan pa ito ng isa pang pana sa ulo? Nagkagulo sila at hiwa-hiwalay na tumakbo. Ngunit isa-isa silang pinana ng may halong lason na nagpabagsak sa kanila sa pagkatulog. Dinala sila ng tribo sa kuta nito. Dito ay nanghilakbot ang mga bihag nang makita nilang may mga kinakatay na katulad nila. Excited at naghihiyawan ng mga tribulante dahil sa nakita nilang mga bagong bihag. Ang kaibigan ni Justine ay nagkaroon ng kapahingahan at kapanatagan ng ang kumuha sa kanya ay mga katandaang babae. Tila inaalagaan siya nito at pinapainom ng tubig. Pinapahiga upang makapagpahinga. Kitang-kita naman ito ni na Justine mula sa kulungan. Napapikit saglit ang lalaki at sa kanyang pagdilat ay nakita niya na wala na ang mga matatandang babae, kundi isa namang grupo ng mga lalaking barbarong tribo ang nakapaligid sa kanya.
dito ay kahindik-hindik na tila baboy na dina-dragonfly ang lalaki. Sa pagsaksi sa sinapit ng kasama ay mas lalong nakaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa ang mga bihag. Upang mapanatag ay may inamin sa kanila si Alejandro. Mga kasama, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang ginawa natin ay hindi mapatigil ang ginagawa ng pagmimina sa bundok na ito. Na-delay lang natin sila. Nagtataka naman si Justin sa mga sinasabi ng kanilang pinuno. Anong sinasabi mong hindi natin napatigil? Justin, ang ginawa nating pagprotesta at pag-livestream ay hindi nakapagpahinto upang ubusin ng mga tribulante. Yung unang kumpanya ay na-delay lang natin. Pero after 3 days, muli silang babalik at ang mga tribong ito ay kakatayin din nila. Kailangan mawala at maubos ang mga kanibalistang ito. Kung gayon sinasabi mo na baliwala lang pala lahat, yung inilagay natin ang ating mga sarili sa delikadong sitwasyon, baliwala lang lahat ng yon, pinigilan naman siya ng mga kasama. At sinabi nitong, "Huwag ka nang magalit, Justin. Isipin mo na lang na dahil sa sinabi ni Alejandro, meron na tayo ngayon ng pag-asa. Meron na tayo ngayon ng chance na mabuhay. 3 araw lang ang hihintayin natin, Justin. At lahat ng mga nasa paligid natin ay pupulbusin ng mga yan." Inisip na lang lahat ng grupo na ang sinabi ni Alejandro ay isang blessing in disguise. Na ngayon nga ay mayroon na sila ng chance na mabuhay kung sakaling darating ang mga bulldozer pagkatapos ng 3 araw. Kinabukasan, kinuha ng mga katutubo ang 3 babae. Gamit ang daliring kahoy ng babaeng katutubo ay sinuri nito ang mga bihag kung meron pa ng mga virgin dito. Sa unang 2 babae na kanyang sinuri ay wala silang reaksyon. Ngunit nang mapag-alaman nilang virgin pa si Justin ay nagkaingay at kasayahan ng mga katutubo sa nalaman. Dinala nila si Justin sa isang kubol at pagkatapos ng ilang oras ay muli nila itong ibinalik sa kulungang kahoy na maraming pentura sa mukha. Samantala, sinubukan ni Michelle na tumakas, ngunit bago pa man ito makaakyat ay pinigilan ito ng lalaki at sinabing upang maging epektibo ang pagtakas niya ay tutulungan niya silang madistract ang nagbabantay. Pinatunog nito ang cellphone at itinapon sa malayo. Agad itong hinabol ng nagbabantay. Ngayon ay nagkaroon ng tsansa si Michelle na makatakas. Nakaka-thrilled man ang pagtakas ay matagumpay naman siyang nakarating sa bangka. Maya-maya may mga lumapit na bata sa kanila at binigyan sila ng pagkain. Agad naman itong kinain ni Alejandro. Nandidiri naman si Justin at sinabing, "Grabe ka! Hindi mo ba alam kung saan gawa ang mga pagkain nila? Hindi mo ba nakita kung paano nilang dragonfly ang ating kasama at pagkatapos ay ginawa nilang pagkain? Ngayon naman ay kakainin mo yan?" Ngunit sinabi ni Alejandro, kung talagang nais mong mabuhay o umabot ng 3 araw hanggang sa dumating ang mga bulldozer, kainin mo ang anumang pagkain na ibibigay nila sa iyo. Kailangan natin ng lakas. Sumang-ayon dito ang grupo at pagkatapos ay lahat sila ay nilantakan ng pagkain na hindi man lang nila alam kung ano at kung sino ito. Si Rhea, ang nobya ni Michelle, ay tila gutom na gutom din itong nilantakan hanggang sa maubos at masaig niya ang mangkok. Nang sa kailaliman ay napansin niya ang tila tinta. Nakita niyang ang tinta na ito ay tila ang tattoo ng kanyang nobya. Napagtagpi-tagpi niya ang mga nangyayari sa paligid dahil di niya matanggap na ang kinakain niya ay isang kapangyarihan ng Dragon Balls. Binasag niya ang mangkok at ginawa itong fried chicken sa kanyang leeg. Dinais man nilang iligtas ang babae ngunit huli na. Nakaisip ng ideya si Joseph. Sinabi nitong pag nakita ng mga tripulante ang katawan ni Rhea ay siguradong isasalang din nila ito, kung kaya gamit ang natitirang mahiwagang damo ni Joseph ay ipinasok nila ito sa bibig ni Rhea
upang mahay ang mga tribulante pag ginawa na nila ang pagda-Dragon Balls. Tulad ng kanilang plinano ay ganoon nga ang nangyari. Matapos nilang maisalang si Rhea ay nawala na ang mga ito sa ulirat. Ang iba ay tawa ng tawa, ang iba naman ay tila may nakikitang mga engkanto sa paligid, at ang iba ay tuluyang nakatulog. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga bihag na makatakas. Datapwat, bago pa man makaakyat si Joseph ay tinusok ito ni Alejandro na siyang nagpabagsak dito at nagpawala ng malay. Pasensya na kayo, Justin. Kung ako lang ang matitira na nandito ay baka i-Dragon Balls na rin nila ako. Kaya kailangan ko ng kasama. Samantala, matagumpay na nakaalis sina Justin at Arnold. Nakarating sila sa pinagbagsakan ng eroplano. Hinanap nila ang cellphone na tumutunog. Matagumpay naman nila itong nakuha, ngunit kasabay nito ay muli na naman silang nabihag ng mga tribulante. Samantala, si Joseph ay nagising na pinaglalaruan ng dalawang tribulante. Sinubukan ni Joseph na i-trick ang dalawa, ngunit napasama lang ito at siya ang pinaglaruan. Iginapos si Arnold sa isang puno. Pinaghahampas ang katawan nito at pagkatapos ay nilagyan ng dagta ang mga mukha nito. At pagkatapos ay pinagapangan nito ng mga hantik o yung mga itim na langgam na kapag nakakagat ay talagang mamamaga ang mukha ng tao. Samantalang si Justin naman ay iginapos na at tila may gagawing hindi maganda sa kanya. Malapit nang tusuking muli si Justin nang biglang magkaroon ng kaguluhan. May dumating na isang bata, dala ang kandila ng sundalo at tila may ipinapahayag sa mga kasama na nagpaalarma dito. Dahil dito, naiwan si Justin at ang isang bantay. Sa isang pagkakataon, tinulungan si Justin ng isang bata na makaalpas sa pagkakagapos. Ginamit ni Justin ang pagkakataon upang atakihin ang bantay. Matagumpay niya naman itong napabagsak. Tatakas na sana siya nang makita ang kaibigang si Arnold. Sinubukan niya itong kalagan, ngunit nakiusap ito sa kanya na alisin na lang ang buhay nito at tumakas ng mag-isa. Hindi pumayag si Justin, pero tila naiintindihan ng batang tribo ang hiling ng kaibigan, kung kaya ito na mismo ang nagsindi ng kandila para dito. Agad silang tumakas palayo. Matapos nito, ngunit sa kanilang pagtakas ay nakita rin sila ng isang batang tribulante. Kasama ang ama nito ay hinabol nito ang babae. Kahit na may malaking hayop sa kabilang ilog, ay naglakas loob si Justin na tumawid. Mas gugustuhin niya na lang lapain ang hayop kaysa sa mga tribulante. Sa kabutihang palad ay hindi naman siya nito kinain. Habang si Justin ay naglalakad pa, narinig niya at natuklasan niyang pinapatay ng mga militarang mga tribo. Pinatigil niya ito at nagkunwari siyang binobroadcast niyang muli ang ginagawa nito upang hindi na makita ng mga militar na peke lang ang ginagawa niya. Ay binasag niya ang kanyang telepono. Dahil sa walang kasiguraduhan kung nakapture nga sila, ay itinigil nila ang pagpapaputok at dinala si Justin sa helicopter. Dito ay tinanong din ng rescue team kung may iba pa bang kasama si Justin. Bagamat alam ni Justin na naroroon pa rin si Alejandro, ay sinabi nitong wala na at tanging siya lang ang mag-isang nakaligtas. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Muli, ako si Richard Belen. Goodbye.